parang may energy kayo ng pagiging parang underdog. You're honoring the Filipino culture and you're doing it for the love of the game. I'm thinking na you're making theater more accessible sa mga tao. And like kumbaga duman sa isip ko yung nangyari sa yung canon event kumbaga. Hindi naman to ever nasa life mo hindi mo na consider to like nasa peripheral mo lang to nung dati. Dancing ka lang, hindi mo alam yung theater. Pero since yun nga, nung time na nakidnap ka, doon nagbago yung perspective mo, yung mundo Sign, mo na meron pa pala more than... Gusto ni Kuya Ed na may makidnap na iba? Makidnap? Yung parang katulad ko na zero, walang ganun. Halika dito. Parang ko yung kidnapper na, tara bata, tara. Meron ditong candy, tara. Kailangan mo lang magsayaw tsaka kumanta. Tara, may candy dito. Hi, Aldous, fully stacked, back at it again with another episode of Midnight Crisis. Kasama ko, Brainfather, ng Midnight Crisis. The Brainfather. Yeah man, yun na yung title mo kung ako lagi mo ang pina-500 stocks. Sign, XYNN, hindi SIGN. Tapos, kasama namin ngayon, Kuya, please introduce yourself. Yes, hello. Thank you so much for pag-invite. My name is Edward Michael Flores. You can call me Ed na lang. Yun, Ed. Yeah. Pwede bang Kuya Ed kasi sanay akong Kuya Ed tawag ko sa inyo. Ikaw, bahala. Okay, Ed na lang para casual tayo, Ed. Like, Kuya Ed. Mas rolls of the tongue yung Kuya Ed. Yeah. Pero Kuya Ed, like, seriously, thank you for, being in this episode. Very galante kayo sa oras nyo kahit na magiging busy kayo the next few days. Pero, actually, thankful kami. Thank you din sa pag-invite. Yeah, for sure. Kuya. Welcome po sa Midnight Crisis. Kung saan... Welcome sa Midnight Crisis? Puro tangent po kami. Wala po tayo mapag-usapan na dire-diretso. Yeah. Nakita niyo yung behind the scenes, gano'n kaming kagulo. Okay? Mukha kami kasi spill ko lang, si Kuya Ed kinakabahan sa podcast. Actually. Dahil yun lang. Ayun. Pero sabi ko, kwentuhan lang tayo Kuya Ed, hindi naman to masyadong formal. Pero ayun. Natawa nga ako doon sa sinabi mo, hindi naman to pang KMJS. Yes! Kasi akala ko Kuya Ed, ganun yung parang impression niya sa atake namin sa podcast, diba? Na parang interview na kamusta ang mo? Yung mga ganun. Tapos yung sagot mo, gaganon, tatangot-tango lang kami. Hindi kami ganun. Puputulin namin yung thought nyo, Kuya Ed. Okay, babasasin namin yung sinasabi nyo. So, gano'n kami. Parang ano ba yan? Parang, ay, di, wag na sasabihin. Ibang yun, iba. O, sige, go. Diba? Nako, yung bias ni Kuya Ed lumalabas, Yung Conan Channel yung bias niya, Anyway. Pero actually, good. Thank you. Yes. Thank you po sa pagiging guest sa Midnight Crisis. Pero, okay. First of all, kasi viewers, listeners, si Sign, kakilala niya na si Kuya Ed. Tapos ako hindi ko pa kilala si Kuya Ed. Tapos... first time niyo mag-meet, yeah. Tapos, actually, Kuya Ed, pati Sign, paano po kayo nagkakilala? Like, actually, Kuya Ed, gusto ko makita yung perspective niyo, yung POV niyo. Paano ba tayo nag-meet? Ano yung first impression mo po kay Sign? Ano first impression? Yan na naman tayo. Hindi, naman. Nag-meet kami kasi magka-work kami before nung parang newbie sila, parang new hire sila. Tapos kami mga tenured na. So, tinabi sila sa amin kasi nga para just in case na may question regarding sa work. Mas madali yung assist. Yun, ganun. Tapos kung first impression ko kay Sign, yun, siya serious type. Tapos yung... Serious type? Na iba-iba. And siya, iba yung comedy level niya Parang iba yung humor niya. Yung tingin ko sa kanya. Anong Kuya Ed, compliment anong humor ba yan? Compliment. Okay, may open parenthesis compliment. Pero ano ba yung humor ko, Kuya Ed? Like ano ba? Quote and quote yun. Naisip ko tuloy, ano ba ko? Ano lang ako, Kuya, like parang low-key lang ako sa work kasi medyo lang ako nakikitawa kumbaga. Yan naman. Dahil may mga coworkers kami nang nagbibiruan ganun. Maingay kami sa dun sa namin. Sa row ba tawag doon? Or like, parang ganun.
So, doon kami nag-meet ko yung Ed. Station. Sa station. Yeah, yung sa station. Man. Na-miss ko na yun. May nagbago ba Kuya Ed sa environment doon? Like, ano ba siya? Mapuno-puno pa rin ba yung design nung floor na yun? Or ano na? At least nirenovate or something? Sa totoo, ganun pa rin. Napupuno. Pero kasi bihira na ako sa office. Parang work from home na ako nung parang 2 years na ganyan. Oh, wow! Yan, sobrang dami na nagbago. So, hindi na kayo nag-office ko yan? Bihira lang. Tsaka hindi na rin kami masyado inaalaw mag-office kasi maraming bago. Maraming agents na dapat nasa on-site. Wow! So, sabi na nagbago pala since nung umalis ako dyan. So, namimiss nyo ba yung office environment ko yan? Namimiss nyo ba yung office? Yung... Paminsan-minsan, syempre mas maganda rin na nasa office ka, pero syempre komportable sa bahay. Katulad ko, maabot ako 3 days, walang ligo. Pagkagising ko, maglagi na diretso. Pagpapasok ka sa office araw-araw, required syempre maligo. Katabi mo pa lang sa pag-commute aamuyin ka na nun Yeah. Buti na lang. Okay, pero buti na lang, yeah. Buti na lang, work from home, yeah. Pero, ayun, yeah, so, Kuya, like, I think, gusto ko agad, like, i-spoil ko na agad. I think, ang naging interesado ko sa inyo, kasi, mascom kami, Kuya, kung hindi mo alam, kaya maarte kami, kaya kami may podcast, kaya ginagawa to. Kasi alam mo na, pag mascom, maarte, ang daming gustong sabihin, daming opinion. Pabida. So, pabida, yun, pabibo, pa-Jollibee, yun nga, bumabalik yung mga natin, na multiversal Jollibee. Doon ako nag-interesado sa inyo, Kuya, kasi, Sorry, ano yan? Sign ng ano, Kuya? Hindi, sign yan ng intelligent person pag maraming tinatanong. Oh, sign. Kuya, sign. Yan, dapat invite natin si Kuya Ed lagi. Like, parang malaki ego ko na-feel good ako Feeling ko like, tama lang yung ginagawa natin. May bonus ba to? May bonus ba to? Pasend na lang Gcash, Kuya Ed. Later, alam na, usapan natin na before tayo nag-start ng recording yung Gcash, isa-send namin. Sige. Aldo, ikaw muna sumagot kasi walang Gcash dito. Ayun. Pero Kuya Ed, like, ano kayo kasi, meron kayong theater background, doon ako nagulat kasi akala ko syempre pag sa station kasi nagkukwentuhan lang tayo. Yan, alam mo, may kwentuhan lang pag walang ginagawa or walang call or walang email kasi email yung mostly. Kulitan lang. Kulitan lang. Tapos napahapyaw niya na like meron kayong theater company, meron kayong nagpe-perform kayo. And hindi akala ko nung college mo lang or high school ganun, pero ano siya, hanggang ngayon like active siya. So, doon ako curious kung gusto niyo i-share nyo lang yung yung theater experience. So, like, when ba nag-start yan? Yung pagiging nyo pabibo? Like us. Paano ba ako mag-start? Sige, mag-start na lang ako nung high school ako, ang orientation ko talaga is street dancing. So, yung mga... Nako, Aldous! Uy, ba't ako? Mga hip-hop ganyan. Dancer din po si Aldous, Kuya Ed. Kundi nyo na lang. So, okay. Before, ito na po yung una nating tangent. Meron po akong konting background sa dance. Tapos meron, ang kinuha ko pong course sa college, bago ako lumipat ng college is, nag-theater arts po ako. So, meron din konting, nice. alam. Sa, DUP, Dula ang Universidad ng Pilipinas. Doon po yung, Uy, wow. Oh. Sa okay, maganda yung nila doon Opo, maganda po kaso actually marami. Oo. Kaso medyo medyo taxing po siya. Tapos ang lagi po sinasabi doon is hindi ka magsi-stay kung di mo mahal yung art, di mo mahal yung singing. Tapos hindi ako nag-stay. So hindi mo mahal yung art. Hindi faker ka lang pala, faker ka lang. For context din po kasi, mahilig po kasi ako kumanta, pati sumayaw. Kumbaga, ang ginagawa ko po ngayon is, nagpa-pursue po ako ng music career. Tapos meron akong konting background sa dance, pero music po talaga yung passion ko. Tapos, kaya po talaga ako nag-theater arts. Ang pinaka-primary reason po talaga is, hindi ako makapili kung music
or dance yung ipapursue ko sa college. Kaya ang kinuha ko yung middle ground, which is theater. Tapos hindi ko naman siya nagustuhan. Kaya ano. Ang theater kasi masyadong malawak eh. Yes po, super. Pwedeng, directing, pag-stage manage, kasama na yan sa lahat. So, yun. Backstage, props, costumes, set, design. Binabalik mo yung trauma ko, man. Binabalik mo yung trauma ko. Hindi lang siya mag-focus dun sa talent mo. War flashbacks yung ano ko. Nag-war flashbacks ako. Ako din, nagkaka-war flashbacks sa kinukwento. Grabe to. Kaya ako na pa yung tatandaan ko yung mga bagay-bagay. Pero kuya, sorry kuya. Sige, balik tayo sa'yo. Paano ko yung discover in theater? Ano lang yung high school. Tapos nung nag-college na ako sa RTU, Rizal Technological University, meron akong classmate na lagi siya nawawala after ng class namin. So ako, kasi nga, okay naman ako mausap sa ibang tao. Parang mahilig ako makipagkakilala. Tinanong ko siya, saan ka pumupunta pag hindi ka sumasama sa aming kumain or magdodota kasi Dota 1 ang gusto na. Hey. Malalaman yung ko. Ako, delikado ko yung age. Yeah. Don't worry kuya Ed, sa sensor namin yan. Kami bahala. We got you kuya Ed, we got you. 2009 yun. First year college ako, 2009. Tapos, yun na. So, tinanong ko siya. Sabi ko, sabi niya, nagtateatro siya. Sabi ko, ano yun? Wala, zero idea ako, teatro, wala akong alam. Alam ko lang, dancing, singing. Tapos yung mga artista, sa TV ko lang sila papanood. Yun lang yung alam ko. Tapos, yun nga, sabi ko, gusto mo sumama ka? Gusto ko lang makita. So yung pala, nag-workshop sila doon. Tapos sumama na ako. Tapos bigla na hindi ko na alam kung ano nangyari. Sinama na niya ako sa workshop na hindi ko alam kung bakit hindi ako nakahindi. Tapos hindi na ako nakatanggi. Hindi ko alam kung bakit. So yun, papanood ko sa ito. Pag nalabas nila itong video, Charlie Ranido. Yan, ang tawagan namin is Bok. Siya yun ang kidnap sa akin. Yan yung palagi ko sinasabi. Kinidnap niya ako sa teatro. At hanggang ngayon, di ka pa rin nakakawala. Stockholm Syndrome. Salamat sa'yo. Nahanap ko yung passion ko. Kung saan yung release ng buhay ko. Maraming salamat. Yun. Tapos Yun, nag-cut siya nung nag-stop ako mag-school. Then bumalik ako, nag-transfer ako sa ibang school, which is dito sa Quezon City Polytechnic University. QCU na siya ngayon. May NSTP sila. Ang NSTP nila is for yung dalawang normal, which is yung ROTC and yung community service. Yung additional nila is yung sports, tapos yung culture and arts. NSTP po yun? Oh, NSTP. May ganong NSTP? Meron. Gaging ganda naman ganyang NSTP. Yun din po yung masasabi ko doon. Ang alam lang din po namin is, yung pagtuturo, yung, basta yun. Tapos may ROTC, yung community service. Pati CWATS. Yung CWATS po ata yung community welfare something. Sorry sa mga may major ng gano'n, pero hindi ko alam kung ano tawag. Pero yun. May culture and arts. But wala kami. May culture and arts. Tapos may sports. Yung sports sila yung tinitrain para gawing varsity ng school. Oh. So hindi na siya, 'di ba, yung sa mga varsity parang extra yun sa kanila. Yun hindi, parang papasok ka talaga para mag-train. Tapos maki-credit yun sa NSTP mo. Grabe, nakaka-engage yung NSTP nila. Legit. Oh, man. So, I assume kinuha niyo yung culture and arts. Siyempre. Oo, meron siyang audition. Yan. Ay, sorry, mabalik ako dun sa Aside, heads up pa naman kita dito na magulo ako magkwento. Go lang. Yung, kaya ako pala nagstay at napamahal sa theater kasi meron kaming recital after ng workshop namin dun sa RTU. Tapos, ewan ko, iba yung feel na naramdaman ko nung nagpalakpakan yung mga nanood, yung mga parents, yung mga that's cool. Students, yung mga classmates namin. Iba yung pakiramdam na pinalakpakan ka live, ganun. Yan. Yun lang. Tapos yun na, yung karugtong is, nag-transfer ako, tapos kaya ako napasok sa NSTP ng Culture and Arts yan, nag-audition. Then,
Yan, may 2 shows para sa first sem at saka sa second sem. Yan. Okay, wow. Kuya, parang ang weird kasi parang same tayo ng origin story sa theater arts kasi aksidente lang din yung pagkaka-theater arts ko eh. Kumaga parang record lang kami mag-acting tapos naging role ko doon dati, I think nung high school is para ako naging Jose Rizal or something. I think kaya ako yung nakuha as Jose Rizal kasi walang masyadong sa section namin. So kaya ayun, ako yung nakuha. Pero yeah, yun, like, kumbaga parang like, nag-prepare talaga ako sa role, like parang nag-aral pa ako ng Espanyol yun, diba? Spanish, diba? Yun, tapos nag-ano pa ako, nag-mash-touch pa, kasi si Rizal na yun, diba? For historical accuracy. Pero yun, kumbaga like parang, yung palakpak talaga, yung ibang, nababago, na ano yung ego mo eh, nafe-feed yung ego mo talaga pag pinapalakpakan ka eh. Pero yun, doon ko na-feel yun, tapos, kasi nung time na yun, parang ano yung high school, required yun eh. Kumbaga kahit na hindi mo subject yun, parang yung subject na yun, I think required na parang mag-arts or something. So, ayun, talaga nung high school, required na mag-acting ka, ganun. So, kaya ako doon napabilong talaga. Tapos nanalo akong best actor noon, so kaya talagang na-feed na yung ego ko yun. Ganda noon. Pero yun. Pero ito, Kuya Ed Aldous, feeling ko nanalo ko doon kasi binato ako sa stage. Parang yun lang yung impact noon, kaya ako nanalo doon kasi binato ako sa stage. Pero parang ang kwento ko sa nun is parang good father na nasangkot sa parang bad dealings. Kumbaga parang na-meet ko yung drug lord tapos nakapag-drugs ako tapos namatay ako. Actually, di ko alam kung din yung kwento ng... So ano man yun? Tingin mo na awa lang sa'yo kaya binigay sa'yo award? ay, maybe. Pero kasi binato ko sa trash bag. Yun yung concept sa dulo. Parang binato ko sa like basurahan, ganun. Pero yung trash bag, syempre, ang laman nun mga foam, ganun. Syempre parang hindi masakit sa akin, di ba? Pag binato ko. Okay. Pero yun. So namatay ako sa dulo. So kailangan itapon yung bangkay ko. I think kasi nag-drugs ako. Tapos iuhulog ko yata yung boss. Yun yung kwento. Tapos yung pagka-bato nila sa akin, as in bato talaga. As in talagang may 2 taong hawak yung kamay ko tsaka yung paa ko. Tapos talagang ini-swing talaga ako. As in swing. Talagang bumuelo sila para lang ibato ko. Tapos yun, doon ako tumama sa basurahan. Tapos syempre ikot-ikot ako. Drama pa ako. Tapos talagang, edi doon nagulat yung audience. Syempre kasi talagang, ganun yung pagkaka-reaction. Pero yun, kumbaga yung ganun ng audience, kumbaga parang tumama sa akin na like parang, yung ginagawa ko may reaction. May alam mo, like parang may impact yung ginagawa ko sa tao. So yeah, yun yung naging journey ko. Actually, on that note, on that idea, theater is one of, if not the only, if one of lang pala kasi may iba pang one of the art forms na yung gratitude instant after nung mismong performance. Kasi sa film, merong shoot. Oo. Sa music, merong recording. Alam niyo yun? Kumbaga, sa theater, after you perform, after the show, curtain call. Pag curtain call, tatawagin kayo lahat. Pawis ka pa. Fresh pa yung pag-internalize mo dun sa Tapos, papalakpakan ka na. Tapos parang, dun mo ramdam na parang, okay, they are appreciating the performance that I just did. Hindi lang siya I made a few weeks ago, a few months ago. In that moment, kumbaga ngayon ko lang na-realize na yung involvement din talaga ng audience sa performers pagdating sa theater. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Like the only thing separating them from each other is the stage. Tapos meron pang mga parang avant-garde na mga theater plays na basically sinasama din nila yung audience. Tapos parang ayun, doon talaga nabablur na talaga yung yung meron na ngayon. Oo. Yung fourth wall wala na. Opo. May mga ganong show na bibili kayo ng ticket tapos parang something lang siya, shop or coffee shop or bar yung setup. Tapos kunwari bibili kayo tapos bigla na lang hindi mo alam kung sino yung artista doon sa mga nakapila. Biglang may sisigaw, may arte na doon. Bakit tagal ang order? Parang gano'n. Wow, mas modern yun. Tapos, parang flash mob. Pero syempre, alam mo kasi parang flash mob pero siya, theater. Ganun yung style ng ibang group. Oh, man.
So, kumbaga parang kasama ka mismo sa production, right? Parang wala nang stage. Wala nang stage. Ganun, right? Wala na. Tapos yung naririnig ko pa sa iba na pag, halimbawa, itatap kayo na, sino yung gaganap sa ganito? Pag tinap ka, tapos pangit yung arte mo, papalitan ka. Kukuha ng ibang kukuha ng ibang audience. Parang siyang, impromptu yung Yung improv, improv. Yeah. Oo, parang ganon. Pero may wala ka nang talent fee, magano ka pa, papatalsikin ka pa, pa-fire ka pa. Solid. Pangit acting mo. Next. Tapik. Like, sir, wala pa nga akong kontrato, finire mo na ako, sir, ano ba yan? To get rejected. pero kuya, na-curious lang ako kasi like, sabi nyo na, yun nga, yung simula nga na kayo, na-kidnap kayo na, yun, kasalanan ng kinidnap ka. Pero, paano nyo mini-maintain yun hanggang ngayon? Kumbaga, yung passion na yan. Kasi, di ba, sabi nyo, ngayon meron kayong show at the time of this recording sa October 4 yung show nyo, kumbaga pag-release itong episode na tapos na yung show. October 4 pero ulit. Nonetheless, sabi nyo meron kayong theater company, di ba? So ito curious na ako, ito ba yung theater company na yung kidnapper mo si Charlie? Ito ba yung or iba tong entity? Kumbaga yung mga kasama ko naman dito, yung iba kasama ko siya dito sa QCPU, yung pinag-transferan ko, yung NSTP. Okay. So, yung director namin at yung president ng group, siya yung nag-mentor sa amin nung nasa QCPU kami. Yung NSTP time na. Yeah. Tapos ngayon po, nakahiwalay na siya dun sa institutional entity. Kumbaga, iwalay na entity na siya. Opo. Oo, magkaiba na. Bali, ganito yung nangyari nung na-privatize na. Nag-stop ako ulit. Yung namatay yung mother ko, nag-stop ako ulit. Tag dito, yung ngayon, eto na, ilang years na yung dumaan. Parang nag-decide na sila na tag dito, ibukod na sa school yung group. So, ayun na, nagpatawag sila ng casting call, yan, audition. Tapos, syempre, parang gusto ko ulit masindihan yung yung passion ko. Kasi ilang years na tigil parang, sabi na, let's say, 5 years, parang ganun, 5 years, 6 years, natigil yung drive ko sa pag-a-act. So, yun, tinesting ko. And, yung audition naman dun is, ginigauge lang naman yung skills mo it doesn't mean naman na hindi ka tatanggapin. Ganun. Okay. So, kuya, curious ako, so gano'ng katagal na kayo dyan, kumbaga, kabuuan? Anyway, mula school hanggang like yung ngayon, yung company. Simula 2018 na ulit nag-start ng pag-join. Kasi yun din yung na-build ulit yung group na nagka-reunion kami doon. Kasi syempre, dati nakakilala yung ibang nag-audition doon Tapos na-meet ng new friends, ganyan. 2018, then naging business siya parang 2023, parang ganun. Naging business na siya. Kasi register siya sa DTI, sa SEC, ganun. Oh, wow! 2018. Ay, okay lang. Okay. Sa listeners and viewers namin, year check, 7 years na po ang 2018. So, it's been a long time. Akala ko kahapon lang. Oh my gosh! Ang layo na, ang tagal na natin buhay. Kasi, parang kahapon lang yun. Pagkakwento ko, parang kahapon lang. Pero parang ang weird, parang kumbaga like ganun ang katagal ng mga 7-8 years na, Kumbaga parang malapit na siya maging 1 decade, yung realization na yun, di ba? Parang tagal na pala ng panahon. So, nakaka-excite. Yung group. Pero yun nga, yung tag dito sa pagiging legal is pa lang siya, 2 years pa lang. Oh. Pagiging legal. Legal. Kuya, sandali lang. Ba't kuya, parang, ba't kailangan emphasis mo na legal? Okay, meron bang may hibit ba kami dito or something? Ano mangyayari sa amin after this recording? Parang hindi na nakabahan mag-promote ng shows namin. Kasi business na kami. Oh, yeah. Dati kasi parang lang, kung sino lang yung kakilalang schools, sila lang yung ino-offero namin na show. Parang ganun.
So, ano ba yung kuya, like, parang kumbaga, kumbaga parang, ano ba yung kuya, like, copyrighted ba yung ginagawa niyo kuya, or kumbaga lahat original from dialogue to script to music to characters? Yes. Lahat ng songs at saka ng script, original yun, walang copyright. Oh, wow, okay. So, original. Nung una naming yung ibang mga songs namin, gawa ng director namin ngayon. At yung ibang songs is gawa ng director namin sumalangit naman, si Direk Rica. Siya yung nag-mentor naman sa amin during nung NSTP days namin. Ay, wait lang po. Yung mga play nyo is musical lahat or hindi lahat musical? Musical. Musical. Wow, okay. Ano siya? Okay. Ayun din po pala. Another tangent. Yun din, ang inisip ko kasi going into theater sa college, akala ko musical theater lang ang nag-exist. It turns out, hindi pala. Sobrang late lang ng percentage ng musical theater sa theater in general. I mean, sa Pinas. Yeah. Lalo na sa Pinas. Ang alam ko lang is, magagalit sa akin yung dati kong prof, Sir Dex. Wag po kayo magagalit sa akin. Nakalimutan ko na po yung title nung ginawa niyong ano. Basta may gawa siya na na sobrang sumikat. El Bimbo? El Bimbo yung sa Eraserheads. Oo, na play. Okay lang, hindi niyo naman mapapanood ang huling El Bimbo ata yung ano. So yun, hindi naman, feeling ko naman hindi to papanoorin ng mga friends ko sa UP Diliman na graduate na at this point. Tapos pinanood, no? Wag niyo kayo sumbong kay Sir Dex, please. Terror si Sir Dex, pero super solid prof. Pero ang ganda noon. No po, actually napanood ko siya dalawa, yung dalawang yun. Legit? Ano siya director? Or no, I think yung isa lang, yung sa, sa El Bimbo, yung sa YouTube stream. Okay. Pero yun po. Okay, quick tangent lang ulit, sorry. Kasi it's either war flashbacks or good memories yung lumalabas. Merong isang show po sa DUP na anong nangyari. Nag-brownout, tapos hindi gumagana yung generator ng theater. Tapos ang galing nung ginawa. Alam niyo yung lumang generator na parang merong glass? Inilalagyan ng gas? Hindi po siya, hindi ko po alam kung battery powered siya or something, pero parang meron siyang mirror sa taas. Tapos parang pinang-re-reflect lang. Yun yung ginamit na projector. Tapos in real time kinukue nung director ni Sir Dex yung show. Tapos sobrang masterful nung pagkakagawa niya. Tapos sobrang doon ko talaga nalaman na, para dito ba talaga ako? kasi as in, tapos ayun din po, medyo intimidating na medyo funny ng konti, na sobrang household name sa theaters ng sa theater ng professors sa DUP sa theater arts certificate or bachelor of the arts. Kapag merong discussion, ang sinasite nila yung isa't isa. Tapos sinasabi ni Tiat ko, tapos sinasabi ni ganito, ganyan, yung last name. Tapos sinasabi nila yung last name as if hindi sila tropa sa faculty room. Kabarkada nila yung sources nila. Parang source. Which is respectable, goods, kasi ang astig. Pero, yung sinasite nyo pong professor, nakikita ko po na nagtatawanan kayo kanina bago mag-start yung class. Tapos siya rin po yung prof ko next class. Alam ko, nagiinom mo kayo sa behind the scenes, alam namin yan eh. Ayun, kaya, ayun din po. Like sir, pa source pa kayo eh. Yung pag sumusuka kasama nyo naman yung source nyo pag kasasba nyo. Ayun po, kumbaga, yun din, nakadagdag din siya sa parang pressure ng pag sa theater. I think tumaas ang pressure dahil dyan. Tumaas ang pressure sa'yo. Let's not even start. Let's not. I stayed there for a semester and a half. Tapos ang masaklap pa doon, homegrown ako. Like, UP ako since kinder. Tapos, one sem lang ako sa college ng UP. Wala na, sinusplok ko na yung college life ko. Ayun. Uy, bakit?
Ayun po. Actually, nagalit din parents ko doon na parang ang taas ng grades mo, ba't ka umalis, ganito, ganyan. Pero ayun po, as feeling ko, yun, doon ko naman i-connecta doon sa kinuwento nyo kanina kasi na-relate nyo isa't isa, tapos ako hindi ako makarelate. It's the very same reason kung bakit ako umalis, kung bakit kayo nagstay sa mga passion nyo. Kasi hindi ko passion yung theater. I love like watching and I love experiencing theater as an audience member, pero acting I can dabble with kahit sa theater acting, pero it's not hindi yun yung path ko. Tapos hindi rin yun yung sinabi ni Kuya Ed kanina na yung mode of release, yung outlet, yung primary outlet. Alam ko na music yung primary outlet ko. Pero binibigyan ko ng chance yung acting, yung theater, yung dance. Pero not to the point na parang yun yung parang pinupursue ko, lalo na sa college. Kasi sa college andun yung theories, andun yung andun yung lahat ng parameters to make it formal. Kasi syempre formal education. Tapos I knew that it wasn't for me. Kaya nagalit sa akin parents ko kasi mataas grades ko kasi medyo studious akong student. Pero it wasn't. Hindi ka ba pressured that time? Tingin mo? Super pressured po ako noon. First time kong number one. Susplok ko na naman yung sarili ko. First time ko po mag-breakdown noon. Tapos sa CR pa ako nag-breakdown. Tapos that's the most dramatic theatrical cliche. Ito yung so sa shower na. Sorry, nag-spiral na ako. Pero anong nangyari nung nag-breakdown ako sa CR ng school. Tapos pagkabalik ko, acting class yon. Acting class. Tapos thank you Ma'am Banawe. I miss you po. Good, solid, pinaiyak niyo ako ng maraming beses. Anong nangyari? Pinaupo kami in a circle. Tapos sinabi na kung meron kayong gustong ilabas nyo. Tapos nilabas ko yung sa akin in a skit, pero hindi siya skit. Uy. Parang naging meta something ang ginawa siya, ko, ni-reenact. Sorry ano ko lang. Yes po. Confirm ko lang. Ano yung nilabas mo? Hindi ba? Hindi na-click sa utak ko kung ano may nilabas ka. Aldous, you should clarify. Ano yung nilabas mo sa professor? Sa harap ng professor mo. Hindi. Okay. Kasi, na-feel ni Ma'am that time na parang lahat kami tensed up. So, kailangan namin mag-release ng kahit ano. So, kung meron kaming gustong sabihin sa isa't Release ng kahit ano? Aldous. Aldous, man. Kung meron kaming gustong... So, random lang nilabas mo, ganun. Kung meron kaming gustong sabihin sa isa't sorry. isa, o kaya kahit kay Ma'am, okay lang daw na mag ano kami. Aldous, strike 3. I didn't try and I didn't want to try. Hindi. Okay. Nagmura ako nung nag-release ako that time. Pero hindi naka-pointed sa kanya yung mura, right? Kasi ang nangyari nun, ang ginawa ko nung magre-release na ako, kasi for some reason, tumingin sa akin si Ma'am, tapos tinawag niya ako, Aldous, ikaw, may gusto ka bang i-release or sabihin or what? Tapos ang ginawa ko, pumunta ako sa gitna ng bilog. Tapos umakting. Why? Hindi, pero ito, kaya ako sinabing hindi siya... Medyo kinabahan ako sa'yo nung sinabi mo yan. Parang, medyo may cringe doon. Yeah. Kaya hindi siya naging like, kaya parang half skit siya. Kasi basically ang ginawa ko... Or na-bombard ka sa baka na-bombard, siguro kaya't na-bombard ka doon sa idea ng theater in general nga. Kaya na sinabi mo kanina. Hindi ka nag-step by step na parang, okay, acting lang muna, tapos musical, tapos doon kumbaga lahat po dumating kaagad. Opo. Ganun. Kaya super nakaka-overwhelm. Opo. Tapos, yeah, and I think kaya din ganun kasi like, sa Kuya Ed, kasi kay Kuya Ed, like, kumbaga like, sa kanya like, ano siya, hinatak lang, kinidnap lang. So, naging, parang hindi kasi siya requirement kay Kuya Ed eh. Sa'yo kasi kumbaga, may subject mo siya eh. Course mo siya eh.
prerequisite mo siya. Yeah, man. Yeah. Kaya no wonder nakadalaga siya ng pressure sa'yo like over time. Kaya 1.5 sem ka lang. Yeah. Kay Kuya Ed kasi kumbaga parang ano lang like pwede siya mag-in and out eh. Parang gusto ko ngayon, maybe hindi ko na gusto next. Parang ganun. Ikaw kasi talagang kailangan pumasa ka. May requirements. Kaya si Kuya Ed kaya niyang, pag trip niya bumalik, kaya niyang bumalik ulit. Kasi may choice siya. Choice yun eh. Sa'yo kasi no choice. Kumbaga kailangan mong pumasa or tapos umalis ka dito. Tapos it doesn't help with the fact na nung time nakakapasok ko pa lang sa college noon is wala pa ako nung ganitong uri ng disiplina sa Yeah, makes sense. Kumbaga, pa tayo. Pati yung artist in me na parang I only do what my heart tells me to do tapos walang sense ng disiplina sa utak, sa katawan or anything. Tapos ayun. Passion lang. Oh, yeah, passion lang puhunan. Tapos ayun, kumbaga kaya ka napagod. Yeah. So yun, yung mismong breakdown ko sa CR, yun yung enacting ko, pre. So parang half acting lang siya kasi inulit ko lang. May layers parang tapos so break parang naging meta textual siyang acting. Tapos hindi nila alam na yun yung ano. Kasi ang nangyari lang doon na parang nagkaroon ng isang like clue yung isa kong kasama. Kasi after ko mag-breakdown sa CR, pagbalik ko sa room, tinanong ko yung isang kaklase ko, anong oras na, pre? Tapos yun yung parang huling line dun sa skit pabibo ko na ginawa. Tapos ayun. After ko mag-breakdown, which is naging legit uli yung breakdown na yun kasi ewan ko, kasi may audience na that time. Tapos pagka upo ko ulit, tinanong ko uli yung kaibigan ko, yung kaklase ko, anong oras na, pre? Tapos yun, after nung class, tinanong niya ako, pre, yun ba yung nangyari sa'yo kaya wala ka ng buong class? Tapos yun. So yun, thank you sa pagpansin. So kuya, lang na kami sa dahil kinuwento ni Aldos, may gano'n ka ba ding same experience? Kumbaga like, kasi gusto ko tanongin yung experience mo, good and bad, when it comes sa theater. Yes. And assume, of course, lahat tayo kinidnap dito sa Theater Hearts. So kumbaga like, parang na-curious ako kuya Ed kung yung experience nyo, kumbaga, parang maybe may company, may member kayo or like yung personal life nyo na nakaka-apekto dun sa performance, kumbaga na like yung, something na like kailangan nyo ilabas pa. Ano mo yun? Guess mo yun? Parang ganun. Time na yun, yung nasa school pa ako. Kasi nga yun, immature pa. Syempre, nasa teens pa nun eh. Diba nakwento ko nga kaya ako nag-stop ulit kasi namatay yung mother ko. So ayun, kailangan ko mag-perform habang yung mother ko nakalamay. Ganun siya. Kasi parang yun yung tapos ng first time, nagpe-perform kami. Then, yun, yung mother ko nakalamay siya. Medyo, ayun lang. Kasi ang story nung kwento na yun, yung normal na nangyayari sa perya, kasi ang title niya is Bombastic Perya. So, ang role ko dun is taong kalaka. Yun, ang style namin dun is parang comedy ang atake. So, paano mo, ayan, yun lang yung mahirap na part sa akin pag meron kang personal issues. Paano mo ilalagay yung sarili mo na maaalis ka dun sa personal issues mo. Gagawin mo yung character na mabigay mo yung best mo pa rin ng 100%. Tapos parang ano po yun, complete 180 ng kung ano yung nararanasan nyo sa kung ano yung dapat nyong gampanan. Yeah. Dapat, oo. Yun. It's quite challenging. Pero hindi lang ako nakakaranas ng ganun. And marami. So kuya, I don't know if personal question to or something na parang medyo but napaisip ako kung paano nyo siya na-navigate. Kung paano nyo na-navigate yung era na yun ng life nyo. Sa totoo lang, hindi ko siya na-solve. Ano lang. Kasi nga diba nag-stop ako eh. So after nung show na yun, nagpaalam na ako na ganyan. Mag-i-stop ako. Kasi nga, wala na magsusupport. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Parang 19 years old ako that time or 18. 18 ata. Tama. Yun. Yung time na yun, lost ako eh. Kaya hindi ko alam kung anong dapat gawin, anong path, ganyan. So ngayon, eto, nung syempre nag-matured na, may mga ganun pa rin, may mga ganung issues pa rin na pag nagpe-perform ka, meron ka pa rin personal issues bago yung nagkakaroon ka pa rin ng problema bago yung show nyo or yung mga dati nyo pang problema, yung mga major problems nung nagkakaroon pa rin bago sa practice, mga ganun. Yung labas sa group yung personal life ko talaga. Ang ginagawa ko lang is
siniset aside ko na lang yung mga bagay. Siguro, hindi ko naman masasabing na-master ko na siya. Kasi medyo rin siya, medyo negative din siya paminsan pag lagi mong siniset aside yung mga bagay-bagay. Feeling ko parang tinatakasan ko yung mga dapat kong gawin. Parang ganun. Kaya, yun, pag nandun ako, nakafocus lang ako doon sa practice namin or sa show namin, dun sa character ko, sa lines ko. Nakafocus lang ako dun para hindi ako ma-distract. Tapos hindi ako masyado nagpo-phone pag nandun para hindi ko maalala yung, kasi syempre halimbawa lang may problema ka tapos nakita mo yung tao dun sa messenger mo. Nakita mo yung tao na yon na kumbaga iwas sa mga trigger. 'Di ba? Oo, ganun. Ayun pala yung tamang word, yung trigger. Yan. Actually, on that note din po, kasi parang doon sa sagot nyo, napahapyawan nyo na. Pero ay gusto ko naman malaman, kasi feeling ko sa lahat ng mga theater actors na tinatanong ng ganitong uri ng tanong, parang in a way, iba-iba yung sagot. Pero paano po kayo nakaka-internalize ng roles, ng characters na piniplay nyo? Sa akin, ang tekniko kasi syempre ang character naman binibigay naman 'yan malayo pa yung sa show date, di ba? So iniisip ko siya sige, paano ko ba sasabihin? Ito muna yung current 2 roles ko ngayon. 2 shows kasi kami. So iba-iba yung kwento ko, no? 2 shows kami. Go lang. Mahirap siyang gawin kasi ang una naming show is historical, which is Sora, Tandang Sora. Kwento ni Tandang Sora, paano siya naging ambag sa Pilipinas, ganyan something. Paano siya naging ina ng Katipunan, ganyan. Ang second namin is walang basihan, Anak ng Kalikasan, na siya, parang ang dating niya is talaga may Mother Nature, ganun. So wala siyang pinagbasihan na kwento unlike dun sa Tandang Sora. So magkaiba 'yon. Ang role ko dun sa first na show is Andres Bonifacio. So ako si Andres Bonifacio. Tapos yung dun sa Aldos, kilala mo 'yun, no? Ano? Kilala mo ba 'yon si Andres Bonifacio? Oo naman, anong ang Supremo. Just making sure, okay? Yan, ang second is yung kalaban ng ng mga taong gubat, yung mga tribe. So kami yung taga-syudad, kami yung sisira. Pero comedy yung style na gagawin namin. Ganun siya. Ang hirap, magkalayo siya. Tapos, grabe multifaceted si Kuya Ed. Yun nga, yun yung mangyayari. So, kung halimbawa meron kaming 5 shows and yung nag-purchase sa amin ng ticket, for example, tatlong Sora, yung Tandang Sora, tapos 2 Sinag. So, dun sa interval na magkatabi, yung Sora tsaka Sinag, mahirap yung transition ko. Kami, kasi di ba galing kami sa sa old times, tapos babalik kami pupunta kami doon sa hinaharap and kailangan namin magpatawa na hindi namin kayang gawin doon sa syempre, una. Medyo dramatic naman talaga nung mga dati kasi nilusob tayo ng kung sino-sino eh. Yun. So yun, mabalik tayo doon sa question, paano ako nag-internalize. Matagal siyang process. Nanonood, marami akong reference na ginagaya. Katulad ko, sino ba yung mga gumanap na Andres Bonifacio muna? Ayun muna, isa-isa ko yan. So, ang nakuhaan ko ng reference, si Alfred Vargas, tsaka si Robin Padilla, yung senador natin. Si Alfred Vargas tsaka si Robin Padilla. Tapos, nagbabasa rin ako ng sino ba siya, ano bang klaseng tao to, baka siya lumaban. Oh, wow. Tapos, nanood din ako ng Rizal. Kasi, nung nabasa ko dun sa, movie ni Cesar Montano, tsaka nung kay Alden Richard. Ang dami kong preparation doon kasi tinitake ko siya na sobrang seryoso dahil live siya eh. Wala nang ulitan pag nagkamali ka doon sa stage. Oof, yeah. Yan? Pag namali ka ng pag-deliver, napa-English ka doon na hindi naman dapat. Yeah.
Ang weird ko, Ed, natatakot ako para sa inyo. Kasi sa susunod na araw magpe-perform ka, ako yung natatakot para sa inyo. Hindi naman ako yung pe-perform. Ayun yung ginagawa kong preparation. Tapos, maggagawa ko ng sarili kong style na hindi ko alam. In a way na parang may sarili akong style na kinopya ko rin sa iba't ibang tao. Tapos yung si Direk Vince na nag-Andres Bonifacio na rin yun. So, kinukuha ko rin yung iba niyang style ng acting. Kasi ang weakness ko is singing. Pero binigyan ako ng kanta. Actually, na-curious ako sa inyo, Kuya Ed, kung ano yung favorite part niyo sa theater? Basically, like, singing ba? Yung dancing? Yung acting? Or... Siyempre yung acting kasi pwede mo siyang pwede mo siyang laruin na kung paano mo gagawin, and every show, so for example, sa isang araw meron kayong 3 shows na pare-parehas lang. Every show naman talaga, iba-iba yung atake na ginagawa ng bawat character. Katulad ko, parang yung Andres Bonifacio ko ng show, first show, iba sa second show, iba rin sa third show. Parang ganun. Meron din pong sinabi about dun na walang magkaparehong dalawang show. Kahit pareho yung yung mismong show. Kapag kunwari sabihin natin merong morning show pati afternoon show o kaya show sa gabi. Yung tatlong show na yun, magkakaiba yun. Like walang umuulit na show ever sa theater. Totoo. Kung sa amin umulit, yung lights naman namin iba naman yung pagkailaw, parang ganoon. Yung kasi live yung musician namin live eh. So yung minsan yung tugtog. Man, yun ang pangarap ng mga actors, grabe. Tsaka parang mas madali kasi at least yung cue nakadepende sa actors, kumbaga susunod na lang yung musicians. Yes. Tama. Ang cool nun. Tama. Very, very. Kasi ang mahirap kasi sa mga -1 based na musicals is hihintay mo yung ikaw yung maghihintay ng cue ng -1. Pero kapag live band, yun yung mas okay kasi basically yung band yung magiging queuing, tapos in real time kayo kumbaga pwede kayo mag-communicate ng tinginan ganyan o kaya o kaya minsan pa nga yung like conductor, kung merong conductor or instrumentalist, sila yung nakatingin sa actors kung kailan papasok yung actors, tas doon din sila. Tas ang sarap naman nun. Merong... Okay, so Kuya, based sa kwento nyo so far sa amin, it feels like parang ang laki ng production nyo. Kumbaga parang kasi may live musicians kayo, tapos may multiple shows during the days. Ano ba to? Paano ba like papalit-palit ba kayo ng venue or like parang may isa kayong home base na venue na pinupunta ng mga tao? Kasi parang ang laki ng production ngayon, ang madalas naming venue is Furby Terraces. Ayala Mall, Furby Terraces, Cinema 4. Doon lang madalas. Pero paminsan pero pag malaki yung pag big audience sa sa Skydome. Sa SM North, Skydome. Kuya, you're living our dream. You're living our dream, man. Yun po sa garden, di ba? Yung sa labas, yung sa yung tama ba? Sa SM North, sa Sky Garden, sa taas. Ang sarap mag-perform doon. Feel na feel mong artista kasi may yung backstage niya. Yung backstage niya kasi doon may room. Hindi siya yung katulad nung sa... Ay, may dressing room? May dressing room talaga. May CR yung dressing room sa Holy! Artistang vibes. So yun yung preparation. Okay, so ang question is like ano yung favorite role nyo so far? Kumbaga, favorite role as a performer, kumbaga parang... Na role? Yeah, role. Kumbaga, actually natanong ko rin kung ano ba, nag-try na ba kayo mag-writing, screenplay, or directing? Hindi ko pa tinry. Pero, what if? Nag-isip ako, what if magsulat ako kahit 1-act play lang? Pero hindi ko pa tinry. Kasi feeling ko, ang dami pa talagang marami pang
kulang sa akin, yung sinasabi nilang room for improvement. Sobrang dami pang room para punuin ng talent or kung ano mang idea. Kasi sa ngayon is kung ano yung binigay sa akin, nag-focus lang ako doon para pagandahin yun. Yun. Actually, solid po yun kasi parang it's more of a path toward mastery than being like maalam ka nga sa lahat. Like yung hindi siya yung approach na jack of all trades, master of none. Yeah. Solid po na meron kayong clear path na tinatak na gusto nyong masterin yung isang craft rather than pagiging more extensive. Mas nagiging pinipili nyo maging intensive kasi ano po yun kumbaga it's not necessarily an easy path pero at least clear path siya na tatahakin na hindi pa sikot-sikot. Okay, so I mean, with all this being said, how do you balance this? Kasi full-time yung work mo, kuya, di ba? Full-time yung work. Tapos meron pa kayong multiple performances minsan per week. Tapos meron ka pang personal life. Tapos like meron ka pang time to kumaga meron ka pang may anak ako. Yeah, you have a family. So at this point like paano Kuya Ed? Paano? Sick leaves. Pwede. Hindi ko alam. Pwedeng gamitin. Hindi ko naisip naman. Yun nga, dahil nga siguro nasabi ko nga parang somehow parang na-master ko na yung pagsaset aside ng mga bagay. And maganda yung schedule nung shows. And lahat kami working, lahat kami student, lahat kami busy, lahat ng mga ka-group ko. So, ang practice lang namin at saka shows, laging tumatama ng Saturday. Minsan nagsa-Sunday. Oh, ang convenient. Sumasakto yung scheduling, kumbaga. Kaya hindi ako kumukuha ng off na hindi weekend. Dahil nga sa performance. Sabi ko, I need this. Ito yung battery ko sa buhay, para gano'n. Kuya, do you experience burnout? Kung ganun. Kasi like parang sobrang jam-pack nung schedule nyo every week. Kumbaga parang na-experience nyo ba yung burnout? Or dahil sa sinabi nyo kanina, yung escape, release nyo yung theater, hindi yun yung source ng burnout, yung theater. Basically, doon kayo lumalabas sa burnout. Sa ngayon, hindi ko masasabi na hindi ko siya ma-feel. Pero sa ngayon, hindi pa naman, wag naman na sana. Kasi nga, parang ito yung release ko. So, na lang kung ito pa yung magiging dahilan ng pagka-burnout ko. Parang ganun. Kaya sana, ayun. I'm so happy naman na ilang years, wala pa naman. Oo. Yeah, ang galing. Kuya, gusto ko sabihin, kumbaga like parang, this is something na like, this is a very challenging na like hobby or na extracurricular thing to do. Kasi diba, it's a physical activity, yung theater. Is emotional and physical yung hinahugot mo dyan. And the fact na, of course, meron kang alagaan sa personal life mo, yung wife and, yung anak mo, yung family mo. And syempre, may work-life balance pa sa, sa work, basically. I mean, Aldo, nag-theater tayo, di ba? So, like, kumbaga, like, dati ba nakakapagod na yun agad eh. Nakakapagod na siya eh. Like, estudyante lang kami, pero ikaw, may hobby, may family, may work. Good thing din siguro kasi, work from home. So, yun. During breaks na, syempre, lalaro ko yung anak ko, ganyan. Yun. Tapos may me time pa rin naman kami. May, ng wife ko. Tapos ako, meron pa rin naman akong para sa sarili ko pag nakapag-ML pa naman ako. Clash of Clans. Ang tanda. Clash of Okay lang yan, Kuya Ed. Mahirap bumitaw sa Town Hall, okay? Mahirap bumitaw sa Town Hall 16 na ba? 17, some shit. Di ba? But yeah, anyway, so doon naman sa, I think kasi napag-usapan na natin yung personal, the performer's perspective. Diba sa isip ko ngayon, like yung business perspective naman kasi, di ba yung company nyo right now is na siya, official na siya. Kumbaga, official, yeah. Yeah, like totoo na, official kidnapping na ginagawa nyo. So, kumbaga like parang, as a theater company, kumbaga like how do you guys tackle yung idea na hindi affordable or accessible yung theater sa Pilipinas, especially sa Pilipinas,
Kasi may perspective tayo na sa Pilipinas yung theater is for burgis lang, mas middle class pataas, upper middle class. Hindi siya accessible basically sa madlang people, sa mga tao na minimum wage lang ang trabaho, ganun kumbaga. So anong tingin nyo doon and paano yung tinatakal ng company nyo in a way? I don't know, like doon ako na-curious. Hindi pa kami doon sa hindi pa kami sa level ng yung kinikwento nga kanina ni Aldous na sa level ng Mula sa Buwan. Wala naman kami sa ganung level. Wala naman kami sa level ng Pinky. Mga Areneo na po yun eh. Areneo na yun. Areneo? Ang target ang target market namin is mga students. Kaya most of our plays is historical. So yung first is Jose Rizal. Yun, ang ginampanan ko naman doon is Crispin. Tapos then mga Katipunero, ganyan. So, yun, Jose Rizal, tapos ito, Tandang Sora. Yan. Kaya, kasi parang ang inaay namin is makalat or somehow ma-activate yung passion ng tao na may ganito palang nag-exist. May group. Kasi ako, katulad ko hindi ako nakakanood simula nung dati pa ng theater play. So hindi ko aware kung ano yung teatro. Nalaman ko siya 'di ba nung college na ako. Wala akong idea eh. Nung nakidnap kayo. Yan nakidnap ko. Ayan, best friend. Yan talaga lagi sinasabi sa akin, nakidnap niya ako. Yan. Tsaka, syempre, for educational purposes na rin, na ito pala yung ginawang sacrifices ng Philippine heroes natin. Actually, hindi ko lang po alam kung ganun pa rin ang ticket prices sa theater. Pero ang alam ko, yung cinema prices, tumaas. So, kung hindi nagbago yung prices ng theater, pareho na sila halos ng prices. So, there wouldn't be that much difference. Pati ang thing kasi sa theater, listeners, viewers, kapag di pa kayo nakakapanood ng any theater play, try nyo. Promise. Sobrang... Ayan, theater company nila Kuya Ed. Actually, yeah. Sobrang ibang experience kasi talaga ng theater. Kasi, sobrang kapal ng fourth wall pagdating sa movies. Pero sa theater, sobrang nipis. I swear. Like, mafe-feel mo na parang nandun ka. Kahit wala ka sa front row. If anything, merong sweet spot sa merong sweet spot sa seating. Tapos mga nasa gitna siya. Actually, ganun din naman sa theater. Pero more so sa cinema. Pero sa theater, merong sweet spot talaga. Kasi makikita ng peripheral vision mo yung buong stage. Tapos makikita ng like yung pag nag-tunnel vision ka, malinaw yung Kasi kapag nasa front row ka kasi, nakatingala ka sa mga actors. Although, ikaw yung pinaka most probably pwedeng tignan ng actors kapag nagkakakitaan na kayo. Lalo na kapag binibreak talaga ng fourth wall yung material, parang gano'n. Pero ayun, please, total sinasabi na din ni Kuya Ed yung tungkol nga sa awareness ng existence ng theater sa Pilipinas. Please, try nyo lang. Totoo. Try nyo lang. It's a different kind of media. It's a different kind of art. Yes. Lalo na kaila Kuya Ed kasi original yun sa kanila. So sa atin yun. Kumbaga, alam mo yun, Pinoy. Hindi Pinoy pride yung tawag doon. Ano doon? Gawang Pinoy. Basta yung sa atin. Pagtangkilik sa atin, hindi ko alam kung ano yung tawag doon. Pero yun. Support local. Support local. Yun. Support local. Super local. Ayun. Yun. Support local, tas nasa America si Sai. Ay, nahuli ako dun. Na-reveal ko na. May dugong Pinoy pa naman ako. Hindi, okay lang. Yeah. I mean, naman siya. Alam na. well known. Alam na yun. But yeah, commendable yung mission statement ng company nyo, Kuya Ed. Kasi talagang... kung namamahalan kayo sa ticket prices, kasi mahal talaga dun sa mga sikat. Tsaka sikat din silang artist. Katulad nila Pangilinan, syempre mga sikat na yan.
syempre yung bayad sa kanila is iba naman sa bayad sa aming mga hindi naman kami kilala eh. So yung ticket price namin nag-range lang siya ng let's say 300 to 500. Yeah. Para lang may idea sa mga small theater groups kung magkano yung ticket. So hindi ko alam sa iba kung may mas mababa pa ba doon. Pero yun, ang name ng group namin is Nasa Kilak Theater Production. So yung Nasa Kilak, kabaliktaran ng Kalikasan, at yung play na ginawa doon, yung Sinag na Anak ng Kalikasan, is bibigyan ko kayo ng konting Go Kuya Ed, we're seated. Ang pangalan ng tribo nila is Tribo Nasa Kilak. So doon siya galing. So alagaan ng kalikasan, alagaan, mahalin ng sining. Yeah. Pati yung origin ng name, Pinoy din. Talaga parang Pinoy core talaga yung buong company, yung buong like ginagawa nila. And kumbaga pati yung mga production nila, Pinoy heroes, Pinoy na songs, musicals, galing sa Pinoy history. Kumbaga parang alam mo parang ang sarap like magsuot ng Filipino flag or iwagay yung Filipino flag. Nakaka-proud, di ba? So, it's something na and like parang yung mission statement nyo, like it's something na different, diba? It's something na like parang may energy kayo ng pagiging parang underdog. You're honoring the Filipino culture and you're doing it for the love of the game. Kumbaga yung ginagawa nyo. I'm thinking na you're making theater more accessible sa mga tao. And like kumbaga duman sa isip ko yung nangyari sa yung canon event, kumbaga hindi naman to ever nasa life mo eh. Hindi mo na consider to eh. Like nasa peripheral mo lang to nung dati. Dancing ka lang, hindi mo alam yung theater. Pero since yun nga, nung time na nakidnap ka, doon nagbago yung perspective mo, yung mundo Sign, mo na meron pa pala more than... Gusto ni Kuya Ed na may makidnap na iba? Makidnap? Yung parang katulad ko na zero, walang ganun. Halika dito. Parang ko yung kidnapper na, tara bata, tara. Meron ditong candy, tara. Kailangan mo lang magsayaw tsaka kumanta. Tara, may candy dito. Kinidnap pala na for ransom. Kailangan totoong kidnapping pala pero ang ransom is kailangan mag-perform muna ng isang show. Pero joking aside, kumbaga parang naisip ko ang cute kasi parang pwede ka rin mag-kidnap, quote-unquote. Diba kasi parang yung nangyari sa'yo, pwede mo rin gawin sa mga bata. At this point na merong ganitong mundo pala. Pag di ba may mga friends ako, syempre meron naman din kami mga complimentary tickets. So pag may kakilala ko, yung mga tropa ko lang sa mga kakulitan, yung hindi nila alam yung ginagawa ko. Yun. First sponsor. Sabi ko na show namin. Kuya Ed. Baka naman. Malay mo, pwede. Uwi yan. Gusto mo ba? Hindi pwede. 3 p.m. Sign, uwi ka na. Uwi ka na, Sign. Medyo maluwag yung 3 p.m. Balik ka na lang. Uwi na ako. Kuya Ed, like, ready na ako. May plane ticket na ako. Ang tanong, aabot ba ako? Aabot ba ako dyan? Actually, I'm planning na-invite si Aldos. Anong araw yun? Check ko na kagad. Para makakuha rin ako ng, syempre, bilang yung meron din siyang tagdang pusong artist, makakuha ako ng anong pwedeng i-improve ko, Gagi Kuya, ang galing mo talagang kidnapper, serial kidnapper ka talaga. Nakakuha ka na may naman. May makikidnap. May kota pala makidnap. may kota pala parang sa mga open-minded yun yung hindi pyramid scheme parang theater scheme kumbaga. 5 yan. 5 5 shows kami doon ka sa 5 shows kami yung morning at saka yung 1 p.m. puno na yun. Sa 3 p.m. ka na lang. Sabi mo lang kakilala mo ko. Punta ka lang. Gagi, may hata ka na Aldo. Shit! Wait lang, saan po yan? Pwede, sige. Go, pwede. Saan po yung... sa Fairview? Taga-saan ka? Bulacan. Bulacan. Saan sa Bulacan? Sa... Bulacan ng Fairview? Bulacan ng Fairview ba? O Bulacan ng North? SM North? Malayo ka kung Bulacan ng SM North. Pero kung Bulacan ka ng Fairview, malapit ka lang. Neither. Kasi parang neither? nasa gitna ko po pareho eh.
Hirap, pero marunong naman po mag-commute from San to kuya? Sabi mo kay Aldous para baka maano niya. Yeah. Ayan, sa Terraces? Ayala Mall, yes, Fairview Terraces, Cinema 4. What do you think? Malayo, malapit sa'yo? Actually, confirm mo lang. May GC naman ginawa si Sign kahit doon na lang i-chat mo kung ano. Yeah. Perks ng pagiging part ng Midnight Crisis. Pero joking kasi Kuya, baka ayaw namin napipilit ka. Baka napilit ka namin na pressure. Actually, pinaplano ko na siya. Ay, just making sure lang. Gusto lang, Parang makita ko naman yung ibang, kung paano niya tignan yung pag-arte. Parang gusto kong kumuha. Kaya nanonood din ako ng mga theater shows. Kasi gusto ko rin makita kung paano yung iba't ibang klase ng style. Yan. Kuya, gusto ko lang isingit. Coincidence lang kasi. Natandaan ko. Sobrang liit ng mundo. Kuya, do you remember yung nakita tayo sa isang sobrang hindi planado? Yung musical, yung Burgudstoy. Yung Burgud. Yung mga songs ng parokya, ng parokya ni Edgar, ginawang musical, yung ginawang story. ikaw nga magkwento ko, ikaw na nangyari. Ganito kasi yan, nabigyan kami ng chance ng mga theater group ko. Actually, kasama kami ng musician, kaya doon kami nakatapat sa mga instrument. Yeah, doon sa kanan banda malapit sa speaker. So binigyan kami ng ticket, tapos nanood kami doon. Then, nung may umupo na sa harap namin, kasi parang nauna kami doon, may umupo na. After ng show, parang may tumitingin-tingin. Tapos sabi ko, nilala ko. Tapos nagkatinginan kami ni Sign. Tapos nagapirang kami. Tapos yun hindi na namin alam yung nangyari. Nagtalunan kami doon kasi hindi namin alam na magkaharap. Diba? Magkadikit. Magkaharap lang talaga. Grabe, sobrang cute ng coincidence na yun talaga. Kasi kumbaga at that point, wala na tayong communication, Kuya, di ba? As in, ang tagal ko nang wala sa work. Wala. Hindi na ako nag-work doon. Matagal na. Yeah, matagal na talaga. Sobrang tagal na. So kumbaga it's just something na hindi ko ma-imagine na mangyayari. Parang ang liit talaga ng mundo yung coincidences, ang cute. Kasi that time, hinahanap ko yung, may kasama ako doon, hinahanap ko kasi intermission doon. Tapos, nakita kita, inaaninag kita eh. Kumbaga parang namumukhaan kita, pero parang hindi ko sure kung ikaw yun. Tapos parang, oh shit, ikaw nga. Parang ganun yung, grabe. Yung idea na nanonood tayo at the same day, the same night ng theater play na yun. Grabe. Sige. Yun. Nakapag-usap na rin tayo before na, yun nga, nagti-theater ka sa school. Ganyan. Oh, yeah. I remember nagkukwento ko about dun sa course. Yeah. So, parang going back lang, naano ko lang na yung theater. Si Aldous kasi nakadaan siya sa theater. Natikman niya yung theater eh. Ako kasi, hindi. Para naamoy mo lang. Oh yes, naamoy. Hindi mo nakain. Yes. Kasi natikman siya. Ito naamoy mo. Hanggang amoy lang ako. Nalanghap. Langhap sarap. But kumbaga naamoy ko lang yung theater arts. Kumbaga, hindi ko siya kinain. Hindi ko siya nakain. Ganun. So, kumbaga para sa akin yung by the time na nag-college ako, yung mass comm, kumbaga, is parang a compromise of yung kung ano yung hindi ko nakuha, kung hindi ko nakain, kumbaga. Wait lang, Sign, wait. Just to set the records straight. Kaya ka nag-mass comm sa NEU? Yeah, kasi... Bro, same tayo ng rason kung bakit din ako nag-mass comm. Wait, what? Oh, yun din yung shit. dahilan. Kasi anong nangyari kasi doon? Nag-try ako sa PUP eh. Nag-try ako pumasok sa PUP sa theater arts eh. Nag-test ako. Hindi ako pumasa sa theater arts. Pumasa ako sa engineering. Bakit ganun? Aldous, Kuya Ed, ngayon parang sinasabi ko, bobo ako sa math. Bobo, hindi ako magaling sa... Pero ba't ako pumasa doon? Diba? Doon ako pero doon sa UP, hindi ko na tinry mag-upcut. Hindi ko na tinry. Kasi teenager, kumbaga parang alam ko, hindi yung pressure, hindi ko kaya. Dude, you should have tried. I mean, yeah. Tried. I mean, it's just the pressure, Parang I feel like hindi ko kaya yung pressure from all around. Pero okay, for context din, kaya dagdag ng layer ng galit yung parents ko sa akin. Feeling ko naman tulog na sila, kaya di na nila maririnig. Kaya super nagalit yung parents ko sa akin. Hindi ko alam kung nasabi ko na rin to sa past episodes. Pero, 2 slot kasi sa UP yung sinayang ko. By oh my God, bro. Going out, by dropping out sa UP. Kasi, nakapasa ako ng UPCAT, pasado ako sa UP Baguio. Nag-confirm ako sa UP Baguio. Tapos, nag-try ako sa UP Diliman ng certificate ng theater arts. Tapos, kinuha ko yun, tapos umalis din ako doon. Kaya galit na galit yung parents ko. Kasi basically, pumasa ako ng 2 beses sa UP. Tas inalisan ko pareho.
Yun. Oof. Yun. Kumbaga, understandable. Kaya hindi ako pumapalag nung pinapagalitan ng parents ko kasi, ayun. Sorry. Kung sino man yung naka-waitlist tapos hindi nakapasok kasi nag-confirm ako, pasensya ka na. Sorry. Akin. Sorry. As in, legit, sorry. Pero sabi nga nila, nag-decide ka. So, anong learnings? Or anong kapalit nun na may kapalit bang mas maganda? Parang gano'n. Siyempre meron. Meron po. Actually, ito naman, ito first time kong like igiglaze yung NEU. Pero yung mascom ng NEU, guys, I hope ganun pa rin yung quality ng productions ng NEU. Pero yung productions ng NEU sa mascom, bro, as in, on par. Like, okay, medyo exaggeration na on par. Pero almost there, if you catch my drift. Na parang... are you sure? hindi kasi meron din naman ng point of reference, pero ayun nga, it's not quite there yet, but it's close. Kasi one of the better things talaga pagdating sa NEU is sa halos lahat ng avenues or forms of art or forms of media, meron ka kagad papasukan or pagpapraktisan at least. Yun yung sobrang ganda sa mascom sa NEU. Tapos ayun, kumbaga, I mean, yung ACADS, yung college part is college. ACADS. Merong mga good profs, bad profs. Hindi na ako mag-aano doon kasi alma mater ko yun. GG ako. Pero ayun, pagdating sa productions, as in, almost there, man. Kumbaga, malapit na, as in. So, kapag hindi kayo nakapasa sa mga gusto nyong art-based or media-based, try nyo sa NEU. First time kong in-endorse yung NEU unironically. Man. I mean, yeah, true. Kung hindi kayo nakapasa sa UP, tawid lang kayo. Tawid lang kayo, nandun yung era. Or pwede din, if mayaman kayo, may pera, punta kayong RNAO or something. Pero yung question nga ng, yeah, like ikaw. Sige, go. So, dumalang sa isip ko kayo, parang, syempre, may mga junakas kayo, di ba? May anak kayo. Nakurious ako kung ipupush mo rin sila sa ganitong arts. Kumbaga. Kasi ang daming pros and cons ng larangan na to eh. Parang yun yung... sorry ko yan. Nahatsit ka yata. Nahatsit yata kita, sorry. Ako personally, syempre, kasi parang, yan eh, sabi nga nila parang hindi ka nag-success dun sa ginawa mo. Hindi ka nag-success sa ginawa mo kung wala kang napasahan. Parang gano'n, kung wala kang na-share sa iba. So, sige, dan muna kayo. Yun, pero syempre, kung ano yung gusto niyang gawin is support as a parents. Diba? So, supportahan mo kung ano yung gustong gawin ng anak mo. Pero yun, kung lagi naman sila nanonood eh. Siguro, yun din yung... Actually, yun po sana yung tatanong ko. Yun yung sana tatanong ko eh. Kung nakakanood sila ng shows. Yeah. Every last show, yan. Actually, every last show. Nanonood talaga sila. Na, malay mo, ma-unlock yung potential na... Pero, tinetesting ko siya dito minsan pag nasa mood siya. Napaka-traffic ko. Yan na, konting kidnap. Konting kidnap na. Hindi, pero ang feeling ko naman po, pagdating sa arts, kung saan pinaka-exposed yung parents. Tapos, ayun, kaya ko rin po gustong tanungin kung nakikita niya kayo exposed dun sa arts na yun, sa theater. Most probably, ganun po yung mangyayari. Ma-adapt kahit hindi man yun yung kunin niyang path na tatahakin, magiging parte yun ng pagkatao niya. Gusto yun niya man o hindi. kasi ganun din po yung nangyari sa akin. Yun din, feeling ko yun din talaga yung dahilan kung bakit super passionate ko sa music. Kasi pareho po music performers po yung parents ko. Although hindi to a professional degree, pero ayun po. Kumbaga, yun lang yung gusto ko sabihin. Parang konting
pampalubag loob na ma-adapt niya rin talaga yung theater kahit ano mangyari. Ma-adapt din ng anak niya yung theater kahit ano mangyari. Ayun po, feeling ko that's bound to happen. Parang gano'n. Sana. I hope na mangyari. Parang hawaan lang. Hawaan, legit. Ay, hindi, pasahan. Kasi pag in-observe ko siya, siya eh. Ano pa sa introvert eh. Pag in-observe ko yung anak ko, introvert siya eh. Yan. Pero I hope na... Pero feeling ko po, yung mga introvert, yun yung mga maraming maibubugay kapag kapag natuto na silang mag... Yeah, pag natuto. Yeah. Pero yeah, like gusto ko. Yeah. Yeah, kumbaga parang no pressure pero may unting pressure in the future. Naka-pressure kasi bata 5 pa lang siya. 5 pa lang pa. Well, parang business, kailangan ng balik. Kailangan natin ng ROI, okay? I invested. Nag-invest ako sa'yo. Good thing hindi niya nakikita yung reaction ko. Sign, you'd make a great father. You'd make a great father, sign. Look. Kung anong tinapos ko, pero nandun pa rin yung business-oriented na diba? Kailangan may balik lahat, diba? Bila ko na-imagine ko yung anak nyo. Kailangan merong spreadsheet ko, may KPI. May KPI yung anak nyo. May masishare. May share lang ako. Kasi 'di ba, ayun nga nanood sila. So, 'di ba, ayun nga, gaya ng sinabi ko kanina, yung card role ko ngayon, etong tumatakbo naming play is Andres Bonifacio. So, meron siyang asawa, si Oriang. So, pag pumasok si Oriang, syempre, nagyayapan kami. Tapos may parang intimate, hindi naman magkikiss. So, may intimate na moment 'yon na magkakamustahan kayo, ganyan. Nakita ko siya, syempre may kita mo sa peripheral vision mo na sino yun? Tinuturo niya. Ba't sino yun? Sino yun niyakap niya? Parang ganon. Oh no! Kami ni ang cute. So, sino yun? Pati ba yun? Parang ganon. Okay, I think issues on net. Pero napaisip ako about, hindi naman sa isip ko yun, hindi ko na-consider na parang sa mata ng bata, in the mind of a child, like ano yung na-absorb nila kapag nakita nila yung ginagawa mo like on stage. Sorry, nagka-cut. Oh yeah, pangan yung net ngayon. Naisip ko lang, kasi 5 years old pa lang siya. Kumbaga paano yun, paano yun ini-explain? Yeah, paano siya sinasabi? Parang ano pa lang siya noon. Parang that time ano pa lang siya noon, parang 3 or 3 and a half. Ay, okay. Kasi yun nga. 4. Ganon. Actually, hindi ko alam yung yung level ng acting lang yun. Okay. Actually, hindi ko pa alam kung ano yung level ng mawang ng 3-year-old. Like, I mean, yung awareness nila sa mga Kasi actually ako, hindi ko rin alam kung kailan ako nag-start na maalala yung mga naaalala ko. Ayun. So, pero ayun. Tapos yung iba ko ring in-invite na katabi niya, ng mga ka-group ko rin dati sa ibang, nagulat, natawang-tawa sila nung after ng show. Sabi niya, uy, sino daw yung niyakap mo sa stage? Parang gano'n. Si mami lang ang yayakapin Kailangan i-explain, like, kailangan ibulungan siya habang nanonood. Parang, hey, joke lang to or ano lang to performance. Kitang-kita ko siya kasi nasa front row sila. Oh, ang cute. Pero bigla ko na-imagine ko yan, parang nagpe-perform ka very intimate, very like touchy scene, tapos sa magdulo ng mata mo nakikita mo yung anak mo. Parang, sino yun? Sumisigaw pa sa stage Sumigaw yung anak umakit sa stage, tapos siya pa yung maghihiwalay ng anak. Grabing scandal. Tapos gusto niya nung after nung mga ilang shows na, nagsabi na siya,
na pag curtain call na, yung magbabaw na, gusto niya mag-hi ako sa kanya. Meron ng rules ngayon. That's cute. Kailangan, every curtain call na nanonood sila, mag-hi ako sa kanya. Ang cute. Meron na kayong ritual. Parang gano'n. Ang cute. May contract na. Part na siya ng curtain call. Ooh! Sunod yan, part na siya ng production. The pipeline. Magiging nepo baby yung anak ni Kuya Ed. Kumbaga parang, yung tatay mo magaling umarte. Baka naman gusto mo rin. Kaya mo rin yata. Ang weird nga, nung mga kasama ko sa theater group namin ngayon, yung mga friends ko din, may mga anak din, puro babae. So ngayon, pag nagtandaan sila, ang hanapin na lang nila sa casting is lalaki. Kasi puro babae sila, parang 8 atang babae yun. Pag nagpakas sila na, halimbawa, ganito ng age sa amin, puro lalaki na yung kukuhain nila. Hindi na sila mamproblema sa mga kababaihan. Actually, naging problema namin yung Kuya Ed sa production yung mga ganyan. Kasi karamihan, maraming nag-enroll sa Mascom na babae. Kumbaga, tapos kami mga lalaki, mga 4-5, mga gano'n lang, kaunti lang. So, ang nangyayari is, minsan kailangan mag-import sa upper years or, nawawala yung roles ng guys. Parang gano'n. Magaling mag-portray yung babae. May mga gano'n namang, may mga gano'ng artist din naman. Na kung magaling mag-portray na, manageable din naman yung mga ganun paminsan. So, I guess to pivot back dun sa a serious question, I guess, mas serious question. Napag-usapan namin ito ni Aldous on and off the record. It's the idea na walang pera dito sa arts. So, connected siya dun sa tanong ko kanina about dun sa anak nyo, dun sa plano nyo or na-envision nyo sa anak nyo. Art kasi is a creative pursuit and risky siya in terms of financial benefit or financial gain kasi hindi siya katulad ng engineer or doctor na may direction, may alam mong may career ka in mind. Narrow siya career wise in a good way. Kumbaga art kasi sobrang broad and sobrang lawak. So naisip ko, may fear po ba kayo sa anak nyo in the future or even yung notion na walang pera sa arts, yung quote na yun usually na sinasabi eto na lang, yung sa personal ko, sa totoo lang, passion talaga siya. Although may natatanggap kaming TF, syempre, may audience kami, so meron kaming TF. And yung TF na yon, i-rotate lang din namin, pambili namin ng makeups, pambili namin ng kung ano-ano, katulad netong mga nakaraan, bumili ako ng table ko para sa makeup, para hindi na kalat-kalat yung station ko pag nagbe-makeup. Tapos bumili ako ng travel bag para yung lahat ng costumes ko nandun na. And yun, yung TFS hindi sasapat para doon kasi aatin ka ng practice sa pamasahe, pagkain mo. So papunta mo doon, may dala kang bag, hindi ka naman pwede mag-commute. Wala naman ako sariling car. So, mag-grab ako syempre. Pero I'm happy na makapag-perform and hindi ko tinitingnan. Siguro ganito naman lahat talaga ng artist. Hindi ko sinasabing baka sabihin nila lahat tinitingnan ko as ganun. Pero tingin ko para sa passion, para sa sining, kaya sila nagpe-perform at hindi dahil sa pera. Yan. Pero kung sasagutin ko ng diretsyo na wala talagang pera dito. That's the reality. Diretso yun Sa art in general. Yeah, it needs to be said. Kumbaga kasi, especially ikaw Kuya Ed, you're in there, nandiyan ka sa mundo niyan. So, kailangan malaman nila yung walang perspective pera, ng tao dyan. Maglalabas ka pa. Ganon. Oof. Pero kasi siya parang investment na ginagawa mo siya ngayon. So, para paghubugin yung sarili mo, pagyamanin mo pa yung talento mo sa sining. Halimbawa, sabihin natin sa pagpe-paint. Di ba karamihan naman na pag namatay yung artist at saka naman nagmamahal yung mga paintings nila? Parang ganon. Tapos, hindi ka naman madidiscover kung hindi ka naman magaling sumayaw or kumanta. So, nag-e-effort ka, nag-exert ka ng effort, ng pera, ng time. Yan. Tingin ko is a investment para sa future.
But then ano ba yung feature na yun sa art? Ano yung... Ano, sorry? Yeah, ano yung, kumbaga parang... Like, kumbaga like, what makes you come back to it? Like, mas mabigat na tanong din. What is the point of doing art? Kung nga, sinabi nyo, hindi siya financially sustainable. What is the meaning of siya, art? Like, parang, I mean, yeah, in essence, yeah, diba? So, yeah, so, Kuya Ed, like, what is the point of doing art? Or why do you do art? Oh, syempre bukod sa comic, kaya nga, ang hirap. Thank you for a wonderful question. Next question, please. Joke lang. Kasi gusto namin at hindi mo naman gagawin yung isang bagay na wala kang mapapala kung hindi mo naman gusto. So, for example, papasok ka ba sa work na hindi mo gusto? Actually, ako hindi ko gusto. Pero dahil may pera, yun yung gusto ko. Diba? May reason kung bakit nandun ka. So, sa akin personally is, nagbibigay siya sa akin ng ibang saya, ibang room ng kaligayahan sa akin. Iba kasi parang yung happiness para sa pamilya mo, happiness para sa friends. Ito iba siya parang ito yung gusto kong gawin na yung gustong-gusto kong gawin. Yung parang okay, sobrang saya ko na, parang na-fulfill ko na, nagawa ko siya, yes, parang gano'n. Parang ano po siya, parang food for the soul, gano'n. Yeah, tama, like for the soul. Parang personal fulfillment, pati yung pampakompleto ba? Parang gano'n, pampakompleto ng pang 100%. Opo, parang hindi ko lang alam kung paano ko or ano yung naging thought process ko sa pagsabi ng pagpakompleto. Pero kasi nabanggit kasi ni Kuya Ed yun, ayun nga, yung happiness sa family, ganyan, tapos yung financial stability sa work, tapos merong iba't ibang parang facets of life, tapos yun kumbaga merong hiwalay na facet yung parang yung gusto mong art or yung actually it's not just art, kung ano man yung passion mong gawin, yun yung magpapakompleto. Kaya yun yung ginamit ko ayun, nasabi ko na pala yung thought process ko dun sa kung bakit ko nasabi na papakompleto yun. Pero yun, in simpler terms, it's food for the soul. Tapos yun yung it's to make us feel alive for ourselves, not just for other people. Parang gano'n. Parang gano'n. Ayun na, naging profound. Ano oras na kasi? Oh, man. Lalabas ko yung hindi ko akalain na kaya kong gawin. Yung katulad nung paano ko binild yung character ko dun sa Sinag, yung anak ng kalikasan. Hindi ko alam kung paano ko na-build yun. Yun, parang marami pa akong nakukuha na hindi ko alam na kaya ko siyang gawin. So for example, self-discovery. Hindi kami Ilonggo, pero ang binil kong character dun is Ilonggo and sobrang kulit and basta sobrang nakaka-amaze. Marami pang tayo sa sarili natin. Marami pa tayong mga bagay na hindi natin alam na kaya pala natin gawin. Ito, sa ginagawa ko ngayon, hindi lang naman specifically sa... Yan, so kids, wag na mag-TikTok, okay? Wag na mag-TikTok. Pero yeah, tama yung sinabi mo kayo, tama yung ni Aldous na like, I mean, sa TikTok, you can sing and dance, di ba? You don't even have to be good at it. You just gotta do it, pero di ba? Pero hirap ng tanong mo. Hindi ko makuha yung hindi ko pa makuha yung pinaka-deep na, yung deepest why kung bakit ko to ginagawa. Yun. Pero sa pinaka-simpleng paraan kasi masaya ako dito eh. Yan. I guess yeah, there we go. It's just tama in a world na mahirap maging masaya, just do what makes you happy, I guess. Like sobrang cliche but wag lang drugs. And natawa ako doon sa drugs. Natawa lang ako sa drugs. So, yun. And lagi naman nakasupport yung number 1 and number 2 fans ko. Kaya, I'm so happy na every rose, every show, kahit gaano kalito, kahit taong bayan lang ako nag-yo-yo-yo doon. Kahit minayakap. True, yeah.
Ayan. Sobrang happy. Kaya, ulitin ko lang, shout out sa'yo, Charlie. Kinidnap mo ako dito, kasalanan mo ko. There we go. There we go. Thank you for kidnapping Kuya Ed. There we go. So before we go, meron kaming last question na tinatanong sa mga guests namin before. Gusto ko namin tanungin. Pwede mong answer ng seryoso or pabiro. Kuya Ed, para kanino ka bumabangon? Ang dali para kay Kuya Ed kasi meron siyang pamilya, free. I mean, other than that, I'm sure may iba pang reasons, Kuya Ed. A personal reason, you know. Dumating na sa point na, ng buhay ko na parang ayoko nang bumangon. Kasi nga parang at early age na yung bata-bata pa ako is, naulila na ako, as in, wala na, zero. Ganun. Pero nung nagkaroon kami ng, girlfriend, boyfriend, ganyan. Tapos nagkaroon kami ng anak. Na parang na-wash out lahat ng insecurities ko. Kaya, nasabi ko, bumabangon ako, syempre, sa pamilya ko. Wow, that's so sweet. Thankful ako kay Lord kasi everyday niya akong ginigising para magawa yung future plans ko. I'm so happy. There we go. Yes, family man, Kuya Ed. Yeah. Aldous, okay ka lang? Natahimik ka. Naisip nga siya, Hindi, kasi yun. Kumbaga, it's parang nag-backtrack lang din ako dun sa yung pagkakaroon ng supportive people behind you. Dark times? Lalo na from your family, whether it be your parents or your significant other or kapag meron ka ng sariling pamilya. Yeah, even friends. To have that, bro, it really goes a long way. Nakakatawa na lagi natin tinatanong sa mga guests kung kanino sila or para saan sila bumabangon. Pero, most of them do it for the people they love. And in the same breath, in the same idea as that, ginagawa nila yun sa mga taong mahal nila kasi alam nilang mahal din sila ng mga taong yun pabalik. Tapos parang ewan ko, parang it's artistic to think of. It's poetic and it's a beautiful thing to appreciate. Yung para sa mga tao na mahal natin, doon tayo bumabangon. Tapos we're doing art for our love of art and the love of yung sining, pati yung parang pagmamahal natin sa self-improvement, self-discovery na sa sarili, na parang mapalinang pa yung sarili, to know oneself in a deeper sense through art, through whatever it is, kung ano yung passion natin. Tapos knowing na we have people behind us who will always have our backs. Wala lang. I'm tearing up, man. that was beautiful, man. Yeah. Pero yun. Ayan, may ma-add lang ako dyan. May ma-add lang ako dun. Kaya every time na nababasa ko yung hanggat may isang taong nakasuporta sa'yo, huwag kang titigil. Yan. Yun yung wife ko. So, parang siya pa nga nagbabantay ng oras ko. Tatanungin niya ako pag practice na, anong oras ng call time nyo? Sabihin ko, 5 p.m. 5 p.m.? 4 na, hindi ka pa nag-aasikaso, hindi ka pa naliligo. 5 p.m. pala eh. Parang ganun. Tapos pag malilate na ako, late ka na naman. Pa-importante ka ba doon? Alam mo yun, yung pinupush niya ako na nagawin yung isang bagay na gusto kong gawin kasi nakasupport siya. Kaya pag binibigay ko yung best ko ng lagpas-lagpas pa sa 100% pag nagpe-perform. Dahil alam kong, yan, may isang tao, kung hindi man nanonood yung mga iba, may isang tao na nagsusupport sa akin. Ngayon, dalawa na sila. Pero siya yung guardian ng oras ko tuwing rehearsal, tuwing show.
anong oras na? Tapos siya yung nagpa-plan ng costume po. Yun, ang pinaka-importante doon. Siya naglalaba. Sipin mo, puro makeup yun. Iuwi ko dito sa bahay. Puro makeup, yung leeg. Oh, man. Tapos, lalaban niya. Tapos, pag mag-show na naman kami, pa-planchain niya yun. Lalagay niya sa... Basta, sobrang ibang klase ang support. Man, we can't be alone. Saya lang. We can't be alone. Yan na, iyak na si Aldous. Iyak na yan. Thankful kayo kasi kayo yung una ko nasabihan nito. Hindi ko to nasasabi sa ibang tao kasi wala. We're honored. We're honored po. Yan. Walang nagtatanong kasi na. Ayos. Walang nagtatanong. Man. Kung wala man ngayon magsusupport sa'yo ng ganyan, may dadating at dadating. Meron. Oh, yeah, for sure. Ayun nga, gaya ng favorite quote ko na natatouch pa rin ako kahit lagi ko nababasa. Hanggat may isang taong sumusuporta sa ginagawa ko, tuloy mo lang. That was, yun na yun. Mic drop. Magtitigil. Na parang namumula na yung mata ni Aldous. Oo nga, true. Tayo ulit connection ulit. Mamaya after recording, gulgul na yan. Iyak na yan. Hindi ko rin alam. Nag-i-stop na. Oh, man. Maglalabas na yan, kumbaga. Magbe-breakdown na yan sa gitna natin mamaya, Kuya Ed. Mamaya na pagka-stop ng recording, magbe-breakdown na ako. Hindi, ewan ko. Yeah, thank you, Kuya Ed, for that. Thank you. Ay, thank you din. Yun. Sige, siguro sa mga niya na rin, sa mga followers nyo, subscribers, sa fans nyo. Yung mga 11 sa kanila. Sorry. Pero actually, in the topic of, dun sa mga namin, sa mga listeners and listeners and viewers. Oh my gosh, nakalimutan ko na yung listeners and viewers, please, I'm just going to repeat what I said. Please try watching theater. Tas try watching yung company nila. Yes! Kuya Ed. Ano yun? Kalikasan but backwards. Hindi ko alam kung paano sabihin. Tas kumbaga, ewan ko, ba't nafe-feel ko yung actually, yeah. Nasa kilak? Yung yan. Ewan ko. Yung sa family, tapos yung sa arts. Nasa kilak. Man, ewan ko. Feeling ko, it's a button. It's something na move ako. Yan. Ayun lang. Yun lang. Thank you. Yeah, thank you din, Kuya Ed. But yeah, before we go, Kuya Ed, go for it. Plug niyo yung mga upcoming events nyo. By the time i-post tapos na October 4. Pero parang, I'm sure, Kuya Ed, may mga future events kayo na gusto nyong i-shoutout and plug. And yeah, just go for it, Kuya Ed. Ang future shows namin is not sure pa sa November 15, pero sure na ang November 22 and 29. And support local, yung sining ng Teatrong Pinoy. Yes, please, yes. So, nasa Kilak Theater Production. Please follow and like our page para updated kayo sa mga future shows namin. And we're planning na ibahin yung style ni Jose Rizal sa year 2026. And plano din namin na ang opening niya, ang launch ng Jose Rizal namin is Sky Dome. Oh!
Oh, wow. Kuya Ed, we're so happy for you. We're happy to hear that. Yeah. And kahit hindi ako makapunta, sana invited din ako dyan. And sa Aldous. Video call. No problem. No problem. Pipira tayo na magbi-video call na Yan. Pero kung pag-join sa group, sarado pa kami sa auditions. Kaya kung sa mga nanonood sa inyo and may passion sa pag-arte, sarado pa kami kung sasali kayo sa amin. Pero siguro po, pwede kayong i-follow sa socials kasi para ma-update sila if ever na mag-open. Wala. Totoo. Pinapost naman lahat ng updates ng mga birthday ng mga kagrupo namin. I-link din pala namin sa description para ma-check thank you. Maraming salamat. And shout out sa aming mga coaches. Sorry, ano na ba to? Closing remarks na. Shout out ko lang mga coaches. Yes, go ahead. Go lang, go. Shout out sa aming artistic director, si Coach Nilo Obrero Jr., sa aming choreographer na si Coach Louie Magbanwa, and sa aming voice coach na si Kat Noblesa, and also kay Coach Archie na birthday niya ngayon, October 2. Ay, sorry. Nasabi ko hindi. Okay, leak na natin yung recording time. October 2. October 2 record. Happy birthday, belated. Siya yung yan, siya yung nagli-lead sa mga musicians. Kaya sobrang solid ng music namin, ng lahat ng production. Thank you so much sa pag-invite. No, thank you, Kuya Ed, for being here and giving your time sa amin dalawa ni Aldous and for this, for Midnight Crisis. Yeah. I'm really passionate sa arts and I could tell na kayo din, yung company niyo, the heart and soul is there. Thank you for sharing your experiences sa amin, your journey, and para sa amin dalawa ni Aldous, this is a humbling experience to listen to you. So, thank you. Okay. Speaking of sharing, Sign, ituloy mo na. Speaking of sharing. Ooh, nice segue. Nice segue. Okay. So, if you want to share, this to your friends and family and stuff, this conversation, YouTube, of course, and Spotify. You can listen to us on Spotify if you do want to see our beautiful faces. YouTube if gusto niyo makita, curious kayo kung ano itsura namin. And IG and TikTok. That's it. So, yeah. Kuya Ed, thank you so much for being in this episode. Sana maging mas successful pa yung company niyo. And thank you so much. Thank you again for being in this episode. Thank you. Thank you din. Thank you. And last na, sorry. Mag-add lang ako ng last. Alam mo ba nung sinabi mo to sa akin, nagpaplano na ako na ipasa to sa iba kasi parang wala akong masasagot dito. Yan lang. I mean, Kuya Ed, napaiyak niyo si Aldous, Kuya Ed. Napaiyak niyo si Aldous, so successful ka. Okay? Successful kayo. Mabalik ba? Totoo naman. Hanggat may isang nagsusupport sa'yo, tuloy mo lang yung gusto mong gawin, yung mahal mong gawin. Oof. Ba't nagiging-emotional ako pag binabalik ni Kuya Ed yung ano na. Ay, sorry. Malakas ka rin ni Kuya Ed. Tumatama sa'yo. Yun eh. Of course, Kuya Ed, thank you so much for your support and of course for your invitation dun sa upcoming yung events. Thank you. Chat. Oh, yes, of course. Yeah, Aldous, pumunta ka sa mga kukutuan ka kapag hindi ka nakapunta, okay? I mean, imagine, meron ka ng insider's pass, meron ka ng VIP backstage. Kaya may backstage ba? May VIP ba? Papa-autograph si Aldous. Pwede. Lahat. I mean, sulit din yung connection, di ba? Sa lead. Pwede. Oh, ayun. Yun. Pero yun, Kuya Ed, thank you again. Gagasgasin ko na. Thank you so much for being here. Thank you so much. Thank you, Aldous. And more blessing pa sa inyong channel. Thank you po. Yeah. What a good push para to keep going, kumbaga. For the arts, para sa for the love of the game, for the scening, para sa scening. So yeah, that's it for this week's episode. Thank you so much for watching and or listening. And we'll see you guys again next week. Bye-bye. Iiyak na ako. Bye-bye. Thank you so much. Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga taong to for making this possible. Aldous de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer.
Asgard Dose for the concept art, and Joey Pakulan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.